Hello guys, this is Negosyanteng Pinay and my name is Marigel Litong and welcome to my channel. To share something how to handle finances in life is we need to manage our finances very well. Kasi marami po ang mga tao na marunong silang maghanap buhay, marunong silang paano magkaroon ng pera, sweldo sa trabaho nila, or they can have profit for their businesses, but there's a but, because they didn't know how to manage their money well. Gastos kasi sila ng gastos. Kasi ang alam lang nila kung paano po magtrabaho para makakaroon ng pera. Pero hindi nila naisip na kailangan yung pera na tinatrabahoan nila, kailangan nila yung i-manage. Kasi tayong mga tao po, hindi po tayo robot, pwede tayong magkasakit, or our family pwede ring magkasakit. At saka, hindi pwede yung basta't may sahod ka na 5th day of the month or 30 of the month, may pera ka na nun. Tapos, bili ka na lang ng bili, wala ka ng budgeting. Kailangan po may budget. Kailangan gumagawa kayo ng budgeting, how to manage your money well. Like me, ever since na ako po ay since nagninegosyo ako, naging ugali ko na ang mag-take note every kahit 1 peso na expense, nililista ko lahat yan para makikita ko kung saan patungo yung pera ko. Marirefer ko doon na marami akong expenses this month, kailangang reducean kasi mas madami yung expenses kaysa money na naikip mo. Kailangan kasi yun sa buhay natin, balanse. Kasi nga, pag naubos na yung pera mo, dadating ka sa punto na mangungutang ka, which is not good. For me kasi, mas mabuti na yung ano lang yung kapital mo, palaguin mo. Hindi ka sana, kung pwede, hindi ka sana mangungutang. Kasi, yung mangutang ka, okay naman yun. Pag alam mo na talagang magkakaroon ka ng ginansya doon. Pero titingnan mo muna. Pero hanggat maaari, hindi pwede yung palagi kang umuutang. Mas mabuti yung wala kang utang. Kasi wala kang wala kang na araw na kailangan mong magkayod kalabaw kasi may utang ka na nag-i-interest. Mabuti yung walang utang. Kaya dapat i-manage mo yung pera para kung ano mang pera na meron ka, dapat i-manage mo yun na maayos. Kasi mahirap nang mawalan. Napakahirap mawalan ng pera, alam ninyo yan. Kaya dapat ma-manage nyo yung pera nyo. Kaya ako, naugali ko kasi na every single piso ng expenses ko, kailangan nakalista lahat yan. For example, from January up to 31, kailangan nakalista lahat yan. Tubig, ilaw, gasoline, rice, tapos sweldo mo sa mga tao mo. Kaya lang ang sa amin dito, in my part, ang sweldo kasi sa tauhan ko is everyday. Kasi business kami na sa tindahan. Everyday, ibibigay ko sa kanila yung sakod nila. So,
Pero may expense din ako kasi ano sila stay in. Ah, marami kang pwedeng pag-ipunan na bigas para sa consumption ninyo, sa ulam ninyo. Tapos yung electric natin, pag marami tayo, di syempre marami din tayong ilaw, marami din sa atin ang magagamit ng kuryente. Kaya expenses din yun. Tapos may aircon ka pa, then may freezer and ref, yan. May ano ka pa, expenses sa cellphone, sa loads mo. So marami yung pera na pwedeng dadaanan na magiging expense mo. Kaya dapat kung ano man yung pera, babudgetin mo talaga. And for me kasi, negosyante kasi ako, mas determine ko yun, kailangan talagang i-manage ang pera. Kasi ayoko sa sarili ko na palagi akong nangungutang. Gusto ko yung Bisaya, kaugalingong kapital, na may kapital talaga ako. Ayoko yung wala kong kapital kasi pinagdaanan ko yun noon na walang-wala talaga. Kaya gusto ko rin yung iba na matuto kasi napagdaanan ko yung hirap. Napakahirap mawala ng pera talaga. Lalo nang wala kang aasahan. Wala kang aasahan kahit sa kapatid mo kasi mahirap din sila. Kaya gusto ko lang yung iba na matuto silang i-manage yung pera nila para hindi nila mararanasan yung paano yung mawalan ka ng pera. Dadating ka sa punto na mauubusan ka. Hindi ko pa naman ugali yung manghiram ng manghiram. Ayoko yung manghiram ako. Mas mabuti pa nga yung ako ang hihiraman kaysa ako ang manghiram. Yan ang ugali ko. Kaya na ko yun, na naranasan ko rin yung sa Taiwanese. Pero dapat lang yun sa umpisa, yung wala ka pang kapital. Pero pag darating ka sa punto na mayroon ka ng kapital, talagang maging goal mo sana yung magkakaroon ka ng kapital na hindi nakakailangang mangungutang pa. Kaya gusto ko yung iba na gusto ko rin i-share na sana ganyan din kayo na ma-manage yung pera niyo. Alam mo kasi talagang mahirap ang buhay ngayon, lalo na ngayon pandemic. Kaya kailangan talaga ng managing. Kailangan talagang i-manage mo yung pera mo. Kasi pag hindi ka marunong mag-manage ng pera mo, talo ka. Yung pera mo dadating, makikita mo parang marami pa lang yan. Marami yan, bagong sweldo ako, o may ginansya ako na malaki. Pero kusa lang yung lilipad kasi wala kang kontrol eh. Tapos yung needs mo lang, dapat yung kasi magkaiba kasi yung needs at saka yung wants. Hanggat sa ngayon, lalo na ngayon pandemic, kung hindi mo naman kailangan, wag na lang. Kasi matitipid mo pa yun eh. Maiipon mo pa yun. Kaysa hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang pwedeng nandun. Kaya mas mabuti yung may ipon ka. At least may masasalo pa. If ever man na mahirapan ka, may ipon ka pa. Lalo na ngayong pandemic na maraming mangyayari, na pwedeng mangyayari sa unahan. Kaya dapat think ahead para ma-survive natin yung buhay natin. Ito lang ang punto ko. Gusto ko lang yung i-manage ninyo yung mga finances ninyo in a right way. Pwede kayong magbili ng notebook at saka ballpen.
Tapos umpisahan yung maglista. Pwede from now on na kung nakukuha ninyo what I mean, pwede yung maglista kayo ng daily expense nyo. Tapos pwede yung lagyan yung beginning inventory. Like for example, mayroon kayong pera na 5,000, tapos you put it in a beginning, and then bring down mo yung mga expenses mo lahat. Tapos yung money mo na 5,000, iless mo yung mga expenses mo for that day. So makikita mo magkano ang expenses mo, ilan na lang ang natira sa 5,000 mo. Then titingnan mo din doon, ano ba yung binibili mo, kailangan ba to o hindi, o kailangan ba tong hindi na lang bilhin, para madidetect mo kung magkano yung expense mo. Tapos mababudget mo yung kailangan ito, dapat lang ganito lang, kasi parang malaki yata expenses ko, mauubos pira ko nito. Tapos bring down mo yung ending total, and then tomorrow na naman ganyan din, continuous ka lang. Tapos hanggat nasan yung 5,000 lang, na aabot pa ba sa next na money mo na magiging beginning na naman, ano yung ending mo, total ending mo, at saka by the next day magkakaroon ka ng additional pera, o baga nagsweldo yung asawa mo, so lagay mo naman ending inventory plus new, put mo din yung bago mong salary, or for example salary, sweldo ng asawa mo, then yun. Tapos bring down mo din yung yung mga expense lahat. Tapos mas advantage yun, kasi kung minsan kasi buhay mag-asawa, yung mga lalaki kasi parang wala lang sa kanila yung budgeting, pero kita tayong mga babae talaga dapat nandyan yan sa atin. Kinahalan marunong tayong mag-budget. Kung ang asawa mo hindi marunong mag-budget, dapat ikaw marunong kang mag-budget. Sa inyong dalawa, mas mabuti yung kahit dalawa kayong marunong tumanaw ng budget, how to manage your money well. Tapos kung hindi man siya, so ikaw ang gagawa, para din yan sa inyo. Tapos darating ang punto na sasabihin ng asawa mo, nasan ba yung pera, ba't naubos na ang pera? So makikita nyo sa lista nyo kung ano ang mga binibili ninyo ngayon ang natira na lang sa pera nyo. So iwas away pa siya, kasi may kasi kayo marirepair nyo doon kung saan yung pera ninyo. That's a very simple way. Hindi yan kagaya sa akin na maraming section, lights and gasoline and salaries of may tao, and then other expense. Mas lang, yung simple way lang na paglista, yung paglista lang ng inyong expenses, para madidetect mo, mamomonitor mo kung magkano yung expenses mo every day, para sorry, kanina naiiyak kasi ako pag marirelate ko yung anong hirap na pinagdadaanan ko, yung wala pa akong pera noon, yung nangungutang pa kasi ako, kaya ko to sinishare sa inyo, kasi at least man mabigyan ko kayo ng idea o tips na dapat pwede nyo tong i-apply sa buhay ninyo, kasi ito ang effective way. Alam nyo ba guys, nga pinaka-importante gayud ug unsaon sa pag-manage ang kwarta, kay ngano lisod na og mahutdan ta. Unya may rabaw og natay kadaganan nga mga dato ta og mga kaliwat. Unya kung pobre tag kaliwat, unya gawas pa pod kung dato masadang atong kaliwat.
Lain sad kay paminawon nga magsige na lang tagpanghuam og kwarta, di ba? So, para sa ako nga sa niaging panahon wala pa ko'y kapital, naka-experience ko nga mangutang gyud ko. Nangutang ko og Taiwanese. Pero mapasalamaton ko in that way kay gisaligan sab ko nga nakautang. Mangutang kag Taiwanese, pila imong atangon, 100,000, 200,000. Wala ka na sila gapaperma. They trust you. Ug kana siya nga trust, mo na siya imong ampingan nga kasaligan ka. Aron mamanage nimo ang imuhang kredito or in time og naa man gani kay kinahanglan nga manghuam na sa ganila mo gamit na sa kagwarta, makabalik ka because they trust you. Ang importante sa tao ang kredito, mo ka na kinahanglan nga gikinahanglan kaysa usa ka tawo. Muna advice ko sa inyo nga while nangutang pa ka, then mahantod moabot ang punto nga makaginansya ka, makakapital ka, ang paninguhaon na to nga dili sa tanang punto ta mangutang. Mangutang ta pero in that beginning lang, dili sad sa tanang panahon. Kay ang mangutang naka na siya interest, di ba? So katong interest kung sa imo na lang tumabutang, di ba? So kinahanglan gyud nga makabaton kita og kapital or makapadayon kita sa atong pagkinabuhi nga ato ang palambuon ang atong kapital og diha nato patuyok-tuyokon aron kita mabuhi uban sa atong katawhan kay dili man nato mamanage ang ato ang negosyo kung wala gyud tay mga katambayayong nga mga tao. O give and take lang sab. Og kana nga punto sad guys, usasad nako nga advice sa inyo. Lalo na sa mga mommies, sa mga pamilyado. Kay labi pa nga ang atong bana wala sa nay punto usahay nga sa inyong mag-asawa, wala sa inyo ang kamao mo budget. Kana importante sa tao ang budgeting. Kay abi mo good, kung wala kay budget, wala. Mauubusan ka talaga ng pera. Kasi kapag may pera ka, bili doon, bili dyan, o ano na lang. Kung anong gusto mo kasi may pera ka, bibili ka na lang. Isa sa isip mo muna kailangan ng budget. Kasi pag hindi naman kailangan ng gadgets na yan, mayroon ka naman, so hindi na lang bibilhin. Kasi iba kasi yung wants at saka needs. Kung yung pera mo para pang need lang, huwag mo na yung isipin ng want kasi yung pera mo kasi pang needs lang eh. Kaya nga ako, nag-advise ako nga kung pwede, start to do a listing. Pwede ka mo palit og notebook and ballpen, then kinahanglan mo ilista. Mag-start ka og lista. Kay para sa ako, from the very start jud nga nag-business ko, o even dili pa ko negosyante, nabatasan ko ang maglista. Like for example, from January 1 to 30, kana siya nakalista gyud na bisan a single piso nga expense ilista gyud na siya. Kung unsa may mo expenses anang adlaw, hantod maabot og bulan, then next month half until years. Ingon ana para maditik nimo ang imuhang gastos. Muna siya pa maayo nga pamaagi nga ang first month padaan maditik na nimo nga agoy daghan ra kay ning akong gasto. Kinahanglan ako ni siyang adjustan kay gamay ra ba ko og income. Nya kita sang mga tao dili kita robot, di ba? Night time nga masakit kita. Muna gikinahanglan nato nga makaipon man lang. Kay dili pwede na nga kung unsa ng kwarta anang moabot anang bulana kinalanhot dun sa dimo anang bulana. Dili ingon ni ana. Kinahanglan na agyud kay mabilin nga maingon tang tinipigan. Kang in time man gyud labi po in time of emergencies na agyud kay makuot. Dili nang wala na lang gyud. O kinahanglan mamanage gyud atong kwarta para di moabot sa punto nga mangutang. Likayan unta nato ang utang.
no, mao gyud na ginaim unta nato nga dili ta mangutang. Kay katong interes sa imong utangon, kung wala pa na ka nang utang, sa imong ra gyud unta na mo padung, pwede pa na nimo mapalit sa imong giingon nga wants, di ba? So, ang akong tips lang sa inyo, mo lang ni, kinahanglan magpalit mo og notebook and ballpen sugod karon, dayon inyong ilista ang tanan nga expenses ninyo gikan sa bisan piso, gikan sa permiro gyud. For example, karon mo nakakita sa akong video, agig advice sa inyo guys. So, pwede na mo magsugod nga magpalit mong notebook, inyong ilista ang tanan expenses ninyo, then matotal ninyo na anang adlaw. So, madetect ninyo, uy, dako man ko gasto. Ang akong kwarta, mo man akong kwarta, o niya pagkahuman, asa na, nahurot lang sa gasto. Diba? Para ma-adjust ninyo ang inyong mga gasto. Kaya madetect man ninyo. Pero wala mo ilista, mulabay ra ang kwarta, so maana ra din ninyo nga, asa naman to kung kwarta, uy nga kadako man atong sweldo nako atong isang semana, o niya pagkahuman wa naman ko'y kwarta, mao naman lang ni. So kung nakay lista, so makita nimo didto, ma-relate nimo nga, ay tungod sa akong expenses diri ang akong kwarta. Then usapod kung pamilyado sad ta, natay asawa, ana man gyud na asawa bana, kinahanglan gyud nga naa gyud tay lista. Kay daw bigkitang asawa pangitaan ta sa atong bana sa kwarta. Unya mingon ang atong bana nga asa naman tong kwarta nga giintrigar nako nimo. Nga giintrigaran man ta ka, like for example 3,000. Asa naman karon unsa man imong makatubag? Lahi gyud nga nailista kay imo mapakita didto, mauni gipalit kog bugas, nagpalit og sudan, bayad sa eskwelahan sa mga bata, bayad sa suga. So pwede na ka makapakita sa iya nga mo ni gidaganan sa atong kwarta. Ingon ana lang siya. Simple lang kay na siya nga way nga pagmanid sa inyong kwarta, nga madetect man lang ninyo og asa padung ang inyong mga kwarta, ug malikayan po ninyo ang away. Na muna advice ni Negosyanteng Pinay, kay effective ka na siya, kay muna ang akong gina-apply ever since. Na muna nga kami na may mga times nga maglisod jud mi, pero dili gud ingon nga lisod nga grabe na gid kay kalisod, kay ngano na amanggoy gitawag na to nga maayo ang kitaan ana nga mga bulan, then napoy mga bulan nga ingon nila nga kanang murag unsa na kanang tingbitay sa iro. So with that nga nakabalo na ka, kinahanglan kana nga mga bulan, kinahanglan you have to prepare for that nga naagyo na mga 3 months nga lisod. So kinahanglan na nimo nga ma-save na siya, nga kana nga bulan labangunon ra bagud na siya, kinahanglan kompleto tag consumption ni ana, kompleto tag para atong mabuhi ta. Ingon ana nga naara tay pagkaon, ingon ana kay aron dili gud ta ingon nga maglisod. Ingon ana siya ang pag-manage sa atong kwarta nga maayo ang kapadulngan. Unya kanang dili pud ta mapangitaan ngadto sa atoong bana nga ingnon lang ta, asa naman ang kwarta nga akong gihatag nimo, nga bag-o pa man ta ka giintrigaran og kwarta, unya nahurot na dayon. So didto ninyo pakita, ma-refer niyo sa inyong lista nga igpata kag yaw-yaw diha, kay mauni kani ang ako ang pamalit para ra sad sa atong pamilya o sa atong anak. O di ba? Ana ba? Dayon manghinaot ko nga nasabtan ko ninyo og inyong i-apply usab sa inyong kaugalingon starting today sa inyong pagkakitaan nga video. I hope nga nakatabang ko ninyo, nga nakahatag ko ninyo og maayong tips, kay importante gyud kaayo nang mag-manage sa kwarta, kay dili pangit jud kayo nga nang mangutang lang na lang gyud ta sa tanang panahon, mangutang ta, di ba? Kinahanglan nato ma-prevent nga mangutang ta para makatigom gayod kita, inana. O kana lang sa siguro guys, and just wanna leave the message of God is good all the time. God is good, that whatever it is that we might encounter in our everyday life, we just always remember that God is good all the time. God is good, and God bless us all guys, and that's for now, and bye bye, love you guys.